Ito ang mga balita ngayon, galing sa Ang Balita Ngayon, mga dapat niyong malaman na hindi inilalabas ng mga bayarang media. Dito ka na, sigurado pa ang mga balita. Nagbigay ng reaksyon si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa mga naging pahayag ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz laban kay Senator Pia Cayetano. Sa isang social media post, kinwestiyon ni Guanzon kung bakit umano ang tono ng boses ang nagiging batayan ng ilan sa paghusga sa kakayahan ng isang senador. Ayon kay Guanzon, bakit boses ang standard nila? Singing contest ba ang pagiging senador? Pabirong dagdag pa niya, mag-videoke na pala ako bago tumakbo. Hinamon din niya si Gloria Diaz sa isang videoke challenge at sinabi, "Oy, Gloria Diaz, videoke challenge tayo, set the date and time." Matatanda ang naging usap-usapan ng naging komento ni Gloria Diaz kay Senator Pia Cayetano kung saan tinawag niya itong KSP at sinabing, "Your voice is irritating." Bilang tugon, iginiit ni Senator Pia Cayetano na hindi dapat maging batayan sa paghusga sa isang halal na opisyal ang boses o paraan ng pagsasalita nito. Ang radyo mo sa YouTube. Naglabas ng panibagong reaksyon si dating kongresista Kiko Barzaga kaugnay ng pagganap ni Senator Risa Hontiveros bilang hurado sa ika-62 Binibining Pilipinas Grand Coronation Night. Sa kanyang social media post, pabirong sinabi ni Barzaga, "Iba talaga si Risa Hontiveros sa Binibining Pilipinas, Miss Q&A na may index card." Ang pahayag ay tila tumutukoy sa naging usapin noon hinggil sa madalas na paggamit ni Hontiveros ng index card sa mga pagdinig at sesyon ng Senado. Matatanda ang ipinaliwanag na ni Senator Hontiveros na ang paggamit niya ng index cards ay bahagi ng kanyang nakasanayang paraan ng paglalagay ng mahahalagang tala o notes habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ang radyo mo sa YouTube. Nagbigay ng matinding pahayag ang Senator Alan Peter Cayetano laban kay Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay ng nagpapatuloy na usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa isang Facebook Live noong linggo, sinabi ni Cayetano na kabilang umano si Lacson sa mga politikong umaasang makinabang sakaling ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, may ilang politiko umano ang nagkakaroon ng blind side kapag iniisip nilang sila ang susunod na magiging pangulo o kapag may mga pangakong natatanggap sa larangan ng politika. Sinabi rin niya na yung ibang politiko kasi kapag tingin nila sila na ang susunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side. Sa Senate lang, ilan silang umaasa na kapag na-impeach si VP Sara, sila ang papalit. Isa na si Senator Lacson doon. Dagdag pa ni Cayetano, kung nakatuon lamang umano si Lacson sa pagsunod sa ebidensya at hindi sa impluwensya ng tinukoy niyang amo, maaari pa sana niya itong suportahan bilang pangulo. Aniya, ang problema kung diniretso niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya ang ebidensya, hindi yung amo niya, baka siya pa ang ibuto kong presidente. Ang mga pahayag ni Cayetano ay kasunod ng nagpapatuloy na palitan nila ng mga puna ni Senator Lacson kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang isyong pampolitika. Ang radyo mo sa YouTube. Ipinagtanggol ni Direk Daryl Yap si Senator Pia Cayetano kasunod ng naging kontrobersya matapos siyang batikusin ni dating Miss Universe Gloria Diaz dahil sa kanyang naging pagsasalita sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang social media post, sinabi ni Yap na nauunawaan umano niya ang galit ng mga kritiko ni Cayetano. Ayon kay Yap, gets ko ang galit nila kay Pia Cayetano. Maliwanag naman ang lahat, inggit, insecurity at hopelessness. Kasi ang meron lang sila si Risa. Haha! Bago nito, sinabi rin ni Yap na hindi na umano kailangang magpaliwanag pa ni Senator Pia Cayetano. Inakusahan din niya ang mga tinawag niyang kakampink na agad umanong humuhusga sa mga taong may ibang pananaw o opinyon. Matatanda ang naging viral ang komento ni Gloria Diaz laban kay Senator Pia Cayetano kung saan tinawag niya itong KSP at sinabing, "Your voice is irritating." Bilang tugon, nilinaw ni Senator Pia Cayetano na hindi siya nagyayabang at iginiit na ang layunin lamang niya ay sundin ang batas at ang tamang proseso sa impeachment trial. Ang radyo mo sa YouTube. Iginiit ni Senador Panfilo Ping Lacson na ang kanyang dangal ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang kasunod ng palitan nila ng mga akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa isang pahayag,
Sinabi ni Lacson na ang kanyang integridad ay nahubog hindi sa mga sermon o paulit-ulit na paalala, kundi sa mabuting halimbawa na ipinakita ng kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang kahirapan. Ayon kay Lacson, integrity is my most precious inheritance from my late parents, despite our poverty. They taught it not through lectures and reminders, but by the power of their own example. Ang pahayag ni Lacson ay kasunod ng naging bangayan nila ni Senador Alan Peter Cayetano, kaugnay ng mga issue tungkol sa umano'y paglaki ng kanyang net worth, budget insertions at kickbacks na mariin niyang itinanggi. Ang opinyon ko lang dyan sa sinasabi mo, Senator Ping Lacson. Ikwento mo yan sa pagong o sa mga buwaya. Siguro baka maunawaan ka pa. Lumang tugtugin na yan. Wala nang maniniwala sa'yo. Ang radyo mo sa YouTube. Naglunsad ng panibagong banat si Senator Alan Peter Cayetano laban kay NBI Director Melvin Matibag habang nagpapatuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa umano'y mga irregularidad sa pag-host ng Pilipinas ng 2019 Southeast Asian Games. Sa kanyang Facebook livestream noong linggo, tinawag ni Cayetano na minion si NBI Director Melvin Matibag at iginiit na may mga mastermind umano sa likod ng mga kasalukuyang pangyayari. Ayon kay Cayetano, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. Yang minion na yan, ang pangalan niya ay Melvin. So shout out sa iyo ngayong Sunday na ito, Melvin the Minion. Matatandaang nauna ng binatikos ni Cayetano ang muling pagbubukas ng investigasyon ng NBI kaugnay ng pag-host ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Ang naturang hosting ay pinangasiwaan noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC na pinamunuan ni Cayetano bilang chairman. Ang opinion ko lang dito, unahin ang flood control issue. Sobrang halaga nito para sa taong bayan na pakiramdam ng mga Pilipino ay para bang may tinatago itong administrasyon. Kung talagang seryoso sila sa pagsugpo sa mga korupsyon, dapat matagal nang natapos yung flood control issue. Ang problema, siguro maraming nakikinabang na buwaya kaya hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung issue na yan. Ang radyo mo sa YouTube. Nilinaw ni Senador Pia Cayetano ang kanyang panig kasunod ng naging viral na pahayag ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz na nagsabing naiirita siya sa boses ng senador at pabirong nagsabi na dapat umano itong ipakulong. Ayon kay Cayetano, wala siyang intensyong magyabang at handa siyang tumanggap ng puna kung may nilabag siyang tuntunin bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag din niya na hindi niya nakasanayan na baguhin ang tono ng kanyang pagsasalita at iginiit na hindi dapat maging batayan ng paghusga sa isang tao ang kanyang boses. Ayon kay Cayetano, ba't nagkakaganito na ang mundo natin? Very clear naman sa batas natin kung ano-ano ang mga kasalanang may kaparusahan. Pero dahil lang sa hindi gusto ang boses ng isang tao, ikukulong na ba siya? Paano kung hindi rin gusto ang mukha ko? Matatanda ang naging viral ang pahayag ni Gloria Diaz na nagsabing, "You are KSP. Your voice is irritating." Grabe, dapat ikulong itong taong ito. Madrama. Nag-ugat ang palitan ng dalawa sa naging mga interbensyon ni Senador Pia Cayetano bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pananaw ko, normal lamang na magkaroon ng opinyon ng magkakaibang opinyon sa politika. Ngunit mas makabubuti kung ang pagtuligsa sa isang opisyal ay nakatuon sa kanyang mga argumento, boto o mga naging desisyon at hindi sa kanyang boses o personal na katangian. Sa usapin naman ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, marami ring Pilipino ang naniniwalang nararapat na timbangin ang buong record ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga madalas na binabanggit ng kanyang mga taga-suporta ang mga programang inilunsad ng Office of the Vice President, gaya ng mga medical at burial assistance, disaster response, satellite offices sa iba't ibang rehiyon, at iba pang serbisyong nakinabang ang maraming mamamayan. Sa huli, mahalagang ang paghusga sa sino mang opisyal ay nakabatay sa mga ebidensya, record ng paglilingkod, at tamang proseso ng batas. Ang radyo mo sa YouTube. Alam nyo, eto yung sinasabi na naman itong si Direktor na wala daw kinalaman etong investigasyon nitong ASEAN Games sa impeachment trial. Siguro tingin ko ikwento mo sa pagong. Mahaba Kasi puro wala
wala kayong kinalaman, wala kayong kinalaman. Yung mga timing nyo naman eh. Kaduda eh, oh. Oo. Kita mo, si Jinggoy. Kung kailan mag-uumpisa yung trial, kinulong. Si Marcoleta, one day before, yung mismong araw yata, no? Oh, Na mag-uumpisa. the same day. Kinulong. Pagkatapos, eto, tinawag na testigo si Direktor Matibag, iimbestigahan daw si Cayetano. Sino maniniwala sa inyong walang kinalaman yan? Pinagluluko nyo para naman ini-insult ninyo ang aming intelligence eh. Oh. Ano yan, attorney? Parang intimidation ba yun? Yun nga ang sinasabi ni Pia Cayetano. Oo. Anong gusto mo? Huwag magtanong sa'yo ng mahihirap kasi aapir ka. Oh. Ano mga timing eh? Huwag na tayo maglukuhan eh. Ang hirap sa inyo, ulalo na kayo, manloloko pa kayo. Oo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat isa lang. Ulalo lang o manloloko lang. Pag dalawa, wala nang pag-asa yan. Oo. Ay, pwede ba naman gano'n? Oo. Obvious naman kayo. Konting swabe naman. Alam nyo, kinakailangan kasi manang Diyos ng talino. Pero attorney, ito pala yung nag-umpisa pa nung 2019 or Kaya nga! yung Matagal na pala. Bilangin mo, ilang taon na ba yun? Umpisa 2019? 2026 na ngayon eh. Kaya nga, bilangin mo nga. 2027. 27 years. Ano 27 years? Ay, 2019 seven- eh. Ikaw talaga. 17, ano ba? Hindi! 2019 lang. 2026 na ngayon. Kaya nga. Ay di, Oh. 7. 7. Ikaw 7 naman, years. oh. Apakatagal naman, 17 years. Oo nga. Si Ramos pa yata ang presidente. Natatakot ako sa tingin mo, attorney, kaya nagkakamali. Hindi, Pasensya na. tinatanong ko na, Hindi, 7 bibilangin years. ko, 2019, tama. 2020, 2021, Oo. 22, Pagdating 23, sa number, ang hirap ako 25, dyan eh. 26. Di ba? 7 years. Tumama pa rin. Yan. Kasi ito yung bumutok na ito ngayon noon. Yung 50 million na kaldero. Tumapoy. Oo nga. Oo, bago sasabihin nyo, 2019, 7 years ago. Ibig sabihin Kung yung... kailan ka tatawagin sa Senado, doon ba imbestigahan? Oh, come on. ibig sabihin na overlook lang yan. Na-overlook talaga. Na-overlook, ano? talaga. Sige, oh. Lokohin nyo ang lelong yung panot. Yun. Usually ganun, di ba, attorney? Overlook lang. Hindi, Baka kalokohan naman. yung overlook na yun. Overlook? 7 taon? Ano ba naman? Oo. Ayan na si Diego. Batian na, sabi Oo. niya. Hindi, ba't napisil ko yata? Sorry. Oo. Ikaw pala Tumama. Ayan. Oo, tumama yung daliri ko. Yung nagsalita na yun ang Diego. Oo, yun. Diba? Oo. Pero, eto nakakatuwa, sabi ni Alan Peter, eto, deal, ha? Sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo. Etong Southeast Asian Games. Pero, hayaan yung imbestigahan namin yung floodgate. Floodgate, patay. Yung flood control scam. Di ba? Mas mabigat sumagot yun. kayo ngayon. Kasi sabi niya, eto, nandiyan ka na ba? dito na. Doon sa bandang baba. Opo, yan. Halugin mo itong sinabi. Okay. Ni Alan Peter, ano yan? Nawala tuloy ako eh. Sabi niya. Ito. Ako Yan. muna. Sige po. This is our proposal. Ito ay aming panukana. Pakiusap To the NBI. sa NBI. Malacanang. Diba? Yes, And the Malacanang. Department of Justice. At sa DOJ, syempre. Investigate the 29 Southeast Asian Games Imbestigahan ang 2019 na Southeast Asian Games. where we emerge as overall champions. Na kung saan ay tayo ay overall na magagaling. Na kung saan. Kampiyon. Magagaling nga. Happy 2,000 viewers po Hi. sa DCAR YouTube. Opo. And we're looked up to. At yun ay aming tinitingnan. Hindi, no? tiningala. Tiningala, tayo. oo. By the entire Southeast Asian region. Ang buong Southeast Asian na rehiyon. We will fully support that. Totoong sinusuportahan namin yan eh. Yan. Pero ito ang kondisyon niya. Ang kondisyon ay... Ito. Ayan. Then my colleagues Siyempre, ang aking mga kasama.
and I in the minority At ako sa minoridad, okay? will investigate flood control. Ay iimbestigahan ang problema sa flood control. What do you think? Ano sa tingin nyo? Deal? Okay ba? Okay ba? O, di ba? O, Yes or no? Deal! Deal or no deal? Big deal. diba? It's a big deal. Laban o bawi? Big deal yan, O kung, attorney. kung medyo matanda-tanda pa, Ah. kwarta o kahon? O, Si Don Pepe. si Tito Pepe. Oo. Si Don Pepe yan. Oh. Oo, si Tito Pepe Pimentel. Oh. Ang unang-unang kampiyon sa, ano yun, yung hindi tawag ng kampiyon pa eh. Tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Si Eddie Larde. Ay, hindi pala. Eddie Larde ba yun? Yan. At pinabulaanan din ni Senator Alan Peter Cayetano Ayun. na meron daw 10 bilyon sa congressional insertions. Ay, may singit din. Singit-singit. Oo, parang si Martin Romualdez. Mahilig sa singit. Marami siningit. Sabi niya, paano ako makapagsisingit doon? Di naman ako miyembro ng kongreso eh. Oh. Di yata pinag-aralan ni Matibag yung timeline kasi nag-iimpake na para sa Bangkok. Ayan. Eh, di wrong mistake na naman yan. Wrong mistake. Yan. Oh. Ay. Sabi niya, sinasabi daw, ito, Tagalogin mo ulit, Tagalogin sige po, mo. sige po. Sabi niya, Malacanang Senate Secretary Sinabi ng Malacanang Secretary, ay naimbestigahan na. ay tapos na, naimbestigahan na. But my case is still under investigation. Pero ang kaso ay meron pang investigasyon. Ganyang kaso. Kaso ni Alan Peter. Kaso ni Alan Peter. Sabi niya, okay. fine. Okay. Let's investigate everyone. O di mag-imbestigahan tayo. But flood control isn't a bad word. Ayan, hindi naman masamang salita ang flood control eh. Cover up is a bad word. Yun, ang pagtatakip, yun ang masama. Oh, kasi ang napapansin natin, Kengkoy, bakit pagkakampi nila, absuelto agad? Si Bonoan, state witness, yung tinatapos mga ka direktor. agad. Oo. Oo, di ba? No question asked. Pero yung mga kalaban, pilipit na mga kaso. Pinipilit. Oh, diba? Pinipilit. Katulad din kay Marcoleta. Opo. Pilit na pilit yun. Ginagawa at ginagawang paraan. Oo. Yun, may paraan pala. Baka naman sa gumagot ang palasyo. Ano Hindi po? Kaya? Si Marcoleta rin nagko-cover up eh. Bakit? May tinatakpan siya. Ano tinakpan niya? Ay, ewan ko. Ay, alam ko. Sorry, Senador. Ang ulo lang ang tinakpan. Yun lang, yun Oo, lang. di ba? Pero hindi yung lang. katotohanan. Hindi yung Yan. katotohanan. Opo. Iba yung tinatakpan niya. Iba. Oo. Okay naman yun. Ayos naman yun. Ikaw talaga, Torny, Hindi, Oh, sinasabi sige. ko lang naman. Oo, sige. At least, Ito nga ang natatawa ko rito sa Malacanang. Di ba sinabi ko na nung isang araw, Opo. double standard sila. ayan. Sabi nila noon, bakit daw nakikialam ang Korte Suprema? Narinig ko yun. O, di ba? Diniscuss natin yan. Hindi na natin Oo. pagkahabaan. Opo. Premise lang to nung susunod kong sasabihin. Opo. Manang Jubes. Yes. Pero, nung hindi nila gusto yung ruling ng presiding officer ng impeachment court, Ang sabi naman, makialam daw ang Korte Suprema. ala, Sabi, laban, "Oy, parang, maglabas kayo ng desisyon." Atori, parang laban ubawi yan Oo nga eh. Oo. Pareho. Oo. Ganyan sila kay Pokto. Ito, ngayon Ayan. naman, sabi nila, Opo. yung sa mga bank deposits since 2007, diniscuss na rin yan Opo. natin kahapon, di ba? Yes po. Bakit daw ayaw ilabas kung walang itinatago? Oh. Di ba? Oo, okay. Eto ang tanong ko. Kung walang tinatago, ba't ayaw magpa-hair follicle test ang Pangulo? Ayan. Sige! Hair follicle! Bakit ayaw? Di ba? Oh. Bakit kung walang tinatago, pinatay niyo yung impeachment ng Pangulo sa House? Ayaw niyo Agad-agad. man tanggapin yung impeachment complaint namin. Di ba? Akala ko ba? Double standard kayo eh. Ipokrito kayo eh. Kayo talaga, oo. Eto pa, napag-aaralan natin sa ating pagbabalik. Bakit, sabi nyo, ox na ox
ang Amerika. Mm. Di ba? Opo. Ayaw nyo sa China. Gusto nyo sa Amerika. Oo. Ako, ayaw ko sa China, ayaw ko sa Amerika. Sa Pilipinas tayo. Doon tayo. Oo, pero may diplomasya tayo. Yun, Pwede pwede naman naman. pareho kaibigan. Ba't Correct. kakalabanin yung isa, doon Kakampi. tayo magsusuliksik. Oo, tama. Pero, nung sinabi ng Amerika na parang sinampal sila, na bakit ba kayo na siksik ng siksik sa ICC? Sabi nila, wala namang ibig sabihin, di naman patama ng Amerika yan. Walang influensya yan sa foreign policy ng Pilipinas. Eh, sinasabi na nga ng mga ng Amerika, yung mga kaalyado nila na kumikiling sa ICC ay bibigyan ng kaparusahan, sanctions. Ayun na. O, di ba? O. Ayun na. O. O di patay Eh, na. bakit double standard na naman? Opo. O. Pag ayaw nila yung naririnig nila sa Amerika, dead Madela. Dead O. mother. Ang radyo mo sa YouTube.